Okay na. Ang lit lang pala ng screen. So, konti naman ng langis. 80 ml ang laman. Sobrang kokonti. Yan. Gasolina to. Tiwag. Grabe, Romeo. Ngayon ko lang gagamitin to ah. Yo, what's up mga Tenga? Welcome to another episode. So ngayon, episode ay tagulan na, umuulan. Yan o. Naulan. So ngayon, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng fork oil. Saka dagdagan na natin ng konting oil, front suspension natin kasi tumutok dol. Parang may tok sound. Yan. So, for me, every year palta natin kasi habang tumatagal nawawala yung lapot ng isang langis. Kaya kailangan nating paltan at least every year yung front suspension natin or yung fork oil natin. So, paltan natin. Meron tayong gamit, lifter, ilaw kung kailangan natin, socket, tapos impact drive, paito na fork oil, 250 ml, 20 watts, 20W pala, hindi 20 watts, 20W, sabihin ay winter. Nababasa ako. Hook set, stainless na lock sa may tube, tapos o-ring. Kay AB Motocon natin binili ito. Mura lang naman to. Ito yung tool natin na pag-aalisin natin yung lock sa suspension. Panukat ng langis kung gaano yung taas or baba. Mga basic tools, mga silicone spray, grease, degreaser, allen, and in case na wala na akong CVT cleaner, degreaser ang ginagamit ko, tapos o kaya gasolina, kuha tayong gasolina mamaya. Tapos importante, meron tayong lagayan. Yan, itong tornilyo na to, binili ko ito kay AB Moto, stainless na. Yan, nasa yung mga tornilyo, hindi ko na pinakita yung pag demonstration. Basta 5mm na Allen wrench, saka 10mm na bolt para sa bracket. Then dito sa sensor, yan, inalis ko na yung sensor. Tapos Star Allen to, yung pinakamalaki. Kaya lang pinalitan ko na siya ng kay AB Moto. So naging 12mm na. Pero lagi ko na sa screen yung pinagbihla natin, and itatag ko na product. Pwede naman yan. Lang, medyo maikpit, makapal pa 9,000 nagpalit tayo, ngayon naka 14,000 na. So naka 5,000 na to. So okay pa rin. Daytona na brake pad. Lagyan natin sa ilalim. Itatas natin yung lifter para tumaas yung harapan na gulong. Tatas yung gulong natin. Nakikita nyo ba? Tumataas na. Kung correct na yung height, yan, ready na yan. Okay, 17mm yung socket. Kukontrahin ko ng 14mm na socket. Okay, lasin natin ng tabi natin yung gulong. So ngayon, alisin natin to para maalis yung shock natin, para magawa na natin.
Yan, maluwag na. Yung isa naman. Nahugot na siya. Yun. Alright. So, ganun din yung gagawin niya sa kabila. Hindi ko na ipapakita. Yung himple, umabot hanggang taas. So, siguro magdadagdag tayo ng 5 ml or 7 ml. So, take nyo, no? Babombahin ko yung kanyang clay. Hanggang, no? Lumulubog ka agad, walang effort. Okay lang kung ito, no? Sa bigat ko. Pang mouth wash car shampoo yung ginamit ko. Pwede naman kahit dishwashing liquid or anything na sabon, kahit Joy, pwede, para malinisan yung mga dumi, para pagbukas natin ito hindi papasokan yung loob. So nga ito, babandawan natin. Hindi ko na ipapakita, no? Tubig lang. Kali natin hangin na para mawala yung tubig. Konting punas. Yan. Punas. Alright, meron tayong tool. Ito. Pang-open para mas mabilis yung ating pag-tune or pagpapalit ng pork oil, para kahit ano ko lang solo, mabilis lang, kayang-kaya man nang gawin to. Kasi naman siguro to. So ngayon, sakto nyo lang yung sa gatla. Alam niyo yung gatla? Dito. Ito, yung gatla na to, kailangan tumama dito sa tornilyo sa loob. Yan, yung pinipihit natin. Yan, alright. Hindi ko naman nasentro. Nisagay ko na lang dun sa gilid para mapihit natin, ano. Tapos pitin natin sa top, ito sa taas hanggang limitaw yung lock, yung parang kawad. Yun, nakikita ko na. Ang susungkitin natin yung open. Yan, hindi kita sa camera. Yan, alright mga pengyo. So may technique pala sa pagsusungkit. Dapat pala pababa. Yun, okay na. Itaas na natin to. So, ano ito? Pag ganito, yung presentation niya. Tapos yung o-ring, parang manipis. Kaya may pangpalit tayo. Pag pababa, alsin natin to. Ang lit lang pala ng spring. Then yung amoy, medyo mabaho pero okay pa. So ngayon, susukatin natin sa pagtingin ko hanggang dito siya. Ganito ang sukat niya. Nakababa yung inner tube. Then sausaw natin hanggang dito. Tingnan natin kung mababasa yung dulo. Yun, nabasa na. 92 mm yung kanyang lalim. Hanggang dito. Yan. Hanggang dito yung oil niya. Alright. Salin natin sa panukat. So, konti laman ng langis. Pork natin. Suspension. Kaya pala malambot. Pinatuloy natin. Sa ngayon ay 77 ml yung nakuha natin. Pagpalagay mong may lamang pa sa baso, I think nasa
80 ml ang laman. Sobrang kokonti. Re-refill kayo or magpapalit ng pork oil, nasa 90 ml ang ilagay nyo. So, tingnan rin natin kung anong magiging resulta. Kasi hindi tayo pwede mag 95 or 100. Masyado ng matigas. Yun, alright. So, mga pengo. So, yung ginamit kong pangontra dito, ito, stock na axle, ehe. Then, saka ako inimpak rito. Yan. Nakuha na natin yung dapat makuha. Tapos may tanso. Yan. Na washer. Then, kunin natin axle. Kunin natin to. Kasunod-sunod. Yan. Or bushing. Dito ko kukunin sa kabila. Yan. Dito lulusot yun. Yan. Okay. Yun lang pala. Mga nagmamagic lower, nagdadagdag lang sila ng spring dito. Okay na naman. Wala naman tayong gagalawin dyan. So, siguro pwede namang magkabaligtad to. Yan. Okay lang naman magkabaligtad yan. Spring lang naman yun eh. So, iisa yung presentation niya. Ay! Go! Asin ko yung isa. Yun. Alright, mapping nyo. Nakakalas ko na. Lobat na. Lobat na tayo. May kukunin ako rito yung ito, yung lock dito sa oil seal. Bali, kukunin ko siya. Kasi ito kinakalawang yan. Pero sa atin, hindi naman kinakalawang. Gusto ko lang palitan. May nagkakaroon na siya ng konti. At mamaya, linisin din natin yan. Hindi ko napakita sa inyo kung paano pagtanggad. Kumuha kayo ng screwdriver implant. Then, sikwat dito para may angat ko ng konti. Flat screw lang katapat. Okay na. Yun o, kinakalawang. So, kailangan nating palitan. Yun o. Grabe, may kalawang na. Yun o. Grabe. May kalawang na siya. So, wala pa namang sira itong oil seal natin. So, linis-linis na lang. Kuha tayo. Pump. Maliliit muna. Alright guys, na patuloy na natin. Ngayon, i-assemble natin ito. Bigyan ko ng basahan para sigurado tuyong-tuyo yung loob. Okay na. Tapos para sure, hanginan nyo. Lagay na naman natin ay ilalagay ito. Ano ba tawag rito? Sa rebound. Yan. Lagay mo yung spring. Then ipasok nyo sa inner tube. Yan. Kailangan ma-shoot. Yan. Okay. Handa lang natin. Ito. Tapos sa inner tube dito pati loob siguro no?
maglalagay tayo ng lock dito sa outer tube. Lagay ko lang sa screen kung magkano to. Ito ay stainless by Ebimoto. Yan. Ito yung luma na kinakalawang. Ito yung bago. Alright. Malupit. Ito, yung kanal, doon mo ilalagay. So, madali naman yan. Sa una lang, mahirap. Pero kapag nakabisado mo na, okay na. Okay. Okay na. So, ganun lang yun. I-lock. Ayan. Okay. Okay na, no? Kami yung kabila. Grasa. Tapos, ikalat natin salpak. Ayan. Then, apply grasa. Ayan. Bago natin makalimutan, lalagay natin to. Yan. Dito natin tinanggalin eh. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. Lubricant. Ikot. Lubricant. Yan. Saka natin ilalagay. Yan. Right. Kunin natin tanso, yan, tanso tapos allen bolt. Then ilalagay natin. Palagay ko naikot yung loob. Kunin natin tong ehe pangontra. So yung nga, ginabi na tayo. So by script, hindi mo siguro masugatan yan. Diyan na natin mamaya. Pang pigil natin. Yan. Pasok natin. Yan. Pasok na yung alley range. Tapos i-torque natin ng 23 Nm of torque. Higa kaya natin. Para hindi mahirap. Yun. Kailang pala paiga. Yung isa naman. Tapos pasok natin. Then ito plies, allen wrench. Okay. And higpit. Okay, o-ring ko na nabili. Yan. Ito yung o-ring. Ito yung o-ring. Ito yung sa Ebimoto. Mas makapal siya. Lubricant lang is lagyan na natin dito sa takip. Yun. Lagay dito sa takip. Yeah. Kita ba? Okay. Let's go. Baba natin. So, ito ay 250 ml. Lalagay tayo ng 100 ml. So, 150 ml yung matitira. Puno siya dahil may hangin pa yung loob niya, papasok pa yun sa loob. Di ba yung nilagay natin bakal, papasok pa yun doon.
Kaya kailangan nating i-bleed. Tingnan nyo, bumubula. Ibig sabihin, may hangin pa yung loob niya. Itataas nyo. Yun. Pag narinig nyo yung ano, yan, yung tunog na yun. Ibig sabihin, may hangin pa. Yan, lumubog na nga eh. Yun. So ngayon, ang tansya natin, wala pang 100 yun eh. Konti pa. Yan. 100 na ml na yung nasa loob. Hanggang dito na yung laman. Mawala yung hangin. Dumudulas yung kamay ko. Mga several times, siguro mga 5 minutes, gaganto-ganto ka. Kailangan mawala yung hangin. Right, so, yun nga, mga 5 minutes nating taas-baba para mag-bleed. Wala nang tunog. Kaya lang, sobra yung langis. Sobra yung 100 ml na nilagay natin. Hanggang dito siya. Dapat, mga hanggang dito man lang. Yan. Yan, tignan nyo. Nasa ibabaw. Wala pang spring yan. Aapaw yan. Sausaw natin to. Ngayon ko lang gagamitin to Yan. mm yung sukat nito, ang haba. Tapos ang tansya kong nalagay ko 88 hanggang 90 ml spring. Lagyan natin. Nasa baba yung maliliit na clearance, sa taas yung malalaki. Then itaas natin. Yan. Di pa nga napuno yun. Ibig sabihin, sobrang lambot na nilagay ni Yamaha. Yan. Pag ito siya, yung malaki, yan, ito, sa ilalim. Ito naman sa ibabaw. Sentro natin. Yan. Yan, nakasentro. Nilagay ko langis. Kaya anong ko lulubog yan. Yan, okay na. Yan, tumunog na alam natin, nalak na. So, tignan natin kung matigas. Parang okay sa akin yung pag ganyan yan. Konti lang lalagay tapos bouncing. Naging okay naman. 3 weeks later. Yan, alright guys. So, ngayon nakakabit na itong suspension natin, yung shock. Itong tornilyo na to or bolt, nakapix na. Ito hindi pa. Gagalaw-galaw pa yan. Kasi i-align pa natin, isesentro pa natin yung sa ehe. Yan, sa axle bolt. Gagawin nyo, ipapasok ng ganyan. Kung pumapasok ng maganda, okay na yun. Yan. Yan. Pag nakataas to, mahigpit, hindi siya magagalaw. Mahirap magkabit at tanggal ng mags. Kaya natin papantayin dito. Yan, ayaw pa rin. Dito, yung sagad. Oh, okay. Yun ang pinakang okay. Kapain nyo yung nasa taas. Kung gano'n kataas, ganun din gawin nyo.
Ayos din. Para pantay siya. Sa gumagalaw to, yung pag pinapasok nyo, okay na yan, pantay na. At naikpitan na natin yung tornilyo dito. Mamaya ito-torque natin for final torque. Bababa ko na, naikpitan ko na yan. Pero hindi ko pa siya na-ito-torque. Hindi pa masyadong higpit. Ibababa ko muna yung lifter natin. Yan. Yung mahabang tornilyo, yung ginakabit ko dito sa sensor. Yan, pasok. Tapos kuha ka ng 10 mm na socket. Bali 10 Nm of torque yung ikabit nito, pero ako parang pakaramdaman na lang. Yung mga ganyan. Isang feet lang. Yan, okay na yan. May ano ba, yung static sag. Meron. Yan, meron konti. Mga 5 mm. Tapos, sasakayin ko yung motor. Tignan ko yung baba. Pag binaba ko, nung binaba ko, siyempre may puwersa. Siguro yung rider sag ko, mga kalate. Yan. Ibaba ko lang. Yeah. Tinayo ko na. Yan. Patayo ako. Meron. Upo. Meron. Hindi ako nag-apply ng preno. Ninimbang lang ako. Punang paa. Yan. Sukatin natin yung rider sag. Yan, mga ganyan. So, nasukat natin ay 36 mm yung rider sag ko. So, para sa akin, okay na yan. Magiging play niya hanggang taas. Magiging yan, 46 mm. Okay na yan yung kanyang play. 46 mm. Panalo na yan. Try ko ang bombahin. Yun. Maganda yung play. Hindi siya masyadong nagbo-bottom. May laro pa rin. Mas okay sa akin yung may laro kaysa yung matigas. Kasi pag matigas, masakit sa braso. Gusto ko yung katamtaman lang. So 90 ml yung fork oil ko. Tapos yuyug-yugin ko. Yan. Yug-yug. Duduin ko todo. So hanggang dyan yung nabomba natin ng pakamay. Pero kung nagpreno tayo, mabilis ang takbo, tataas pa na hanggang dito, which is okay na okay pa rin. Preno tapos DN. Yan o. Yan o. So ngayon, ipapaanda rin ko tapos iprepreno ko. Bibuelo ko tapos iprepreno ko. Yan. Yan na lang. Maganda yung play ah. Maganda yung play. Nagpa-bounce. May isang bounce. Halimbawa, pag preno ko,
tataas, tas babounce pa ng isa. Yan ang maganda. Hindi siya matigas. Alright, so testing natin kung nasaan na. Kung ngayon ay yun na yung ano, medyo tamas ng konti, pero ano, maganda na yung play ko. Para sa akin, okay na yun. 90 ml, sakto lang. Magsusukat na naman tayo. Yan. Pangin na 26 yata. Ano. Ewan ko lang, i-review ko na lang mamaya. So, meron tayong 20 mm na play. Pero kapag sobrang saldak, siguro may minus 5 pa yun. Yan, hanggang dito na siya. So, hindi na siya ano, tutokdol or magtok sounds. Hindi na siya tutokdol or sasayad. Meron na siyang clearance para mag bottom up. Bottom up ba yung kanyang ano, tawag doon. Yan. Alright. Satisfied. So, mag-set tayo ng 53 Nm of torque. Alternate yan para pantay yung higpit. Dalawa. Okay. Okay na. Yung kabila naman. Okay. Double check. Isa pa. Okay. Ngayon, baguhin natin yung torque dito. Gawin na natin 30 Nm of torque. Kasi iba na yung bolt natin. Medyo babaan natin. Kasi iba yung kapit ng stock bolt. Yan. 30. Gawin na natin 30 dito. Pag ibang bolt na. Yan. Okay na. So, ayun. 1 year na kaya nagpalit tayo ng pork oil. Tapos naitono natin ng para hindi mag bottom out. Yan. Requirements ko or advice ko or recommended ko ay simula kayo sa sa 85 ml yung lagay ng pork oil, ng bagong pork oil. Tapos kung gusto nyo yung kagaya sa akin, so 90 ml yan. Pero yung sa sukatan ko, yung may suction, may parang syringe na pangigop, 80 mm yung sukat ko dun. Yan, alright. Yun lang mapeng yung aking nag-birthday, nagpalitan ng pork oil, tapos naitono rin natin para hindi mag-bottom up. Alright mga peng, don't forget to subscribe, hit nyo like subscribe button and bell notification for more updates and episode. Alright mga peng, stay safe and ride safe always, and bye bye.